A day in my life ng isang estudyanteng nanay na nag-aaral sa PUP o US. Hello mga mi, magandang araw. Ang araw nga, ang huling schedule ni Jay sa therapy session niya with Teacher Tala dito sa Purple Seedlings SJDM. As usual, dahil Tuesday ngayon, dadali namin si Jay sa therapy niya. Pero this time, last day na nga rin niya dahil pina-pull out ko na siya last time. And habang nasa biyahe kami dyan, tinitingnan ko nga yung mata ko dahil 2 days na tong merong dry eyes. Namumula siya and irritated. So, ang sabi ng asawa ko, bilhan ko nga daw siya ng eye drops para naman daw mawala yung pagka-dry eyes. So, para tuloy akong singkit or kirat dyan. Anyways, habang nasa daan kami dyan, kinakausap ko yung anak ko na, ayun nga, last day na niya ngayon. So, parang, mind conditioning ko na siya na hindi na siya babalik doon ulit kasi hindi na kaya ng pera and so on. Fast forward nung makarating kami dito sa therapy center, maaga nga kami ng 15 minutes. That's why ang ginagawa ko dun sa anak ko, parang kinakausap ko muna siya, tapos parang kino-condition ko na siya na this is your last day, ganyan, wag kang masad, ganyan. So, okay naman sa kanya, happy naman siya about it. Totoo lang, hindi pa rin naman niya naiintindihan yung mga bagay na to, kaya nga parang feeling ko masaya-saya lang siya dyan dahil nga meron siyang mga nakakalaro sa loob at meron siyang mga toys doon na nakikita at nalalaro, kaya parang hindi ko ramdam na malungkot siya or what. Pero share ko lang din yung story ko about sa kanya. Alam ko na parang na-share ko na din to sa previous vlog ko, pero ito, isi-share ko ulit. Ang main reason kasi kung bakit ko siya in-enroll sa therapy dahil nag-e-echo nga siya ng mga sinasabi namin. Kapag nag-e-echo siya sa amin, ang ginagawa ko lang, sinasabi ko lang kung ano yung tamang sabihin at pinoprompt ko siya. So, naisipan ko nga maghanap ng therapy center habang nag-aantay ng developmental pedia dahil yung developmental pedia, next year pa yung schedule niya if gusto namin. So, nung in-assist siya nung in-house therapist nila, ang sabi ng therapist, okay naman daw si Jace. He is a normal kid. Pero, yun nga, kung gusto pa namin mas makasiguro, pumunta daw kami sa developmental pedia. Pero, ang advice niya, therapy na lang siya para daw mabawasin yung pag-e-echo niya. Actually, lahat ng mga outputs ginagawa nila doon sa loob ng center. Eto, meron silang recording. Sinesend nila sa akin. And naka 4 times lang naman siyang session sa kanila dahil nag-run lang yun ng almost 2 weeks. Nagustuhan ko rin sa kanila is parang ini-explain nila kung ano yung mga nangyayari sa loob. So, kung mga drill nila, ano yung mga off task nila, and kung sumusunod ba yung bata at kung ano yung kailangan pang i-practice sa loob ng bahay. Gusto ko din sana yung offer nila pero dahil kulang kami sa budget, stop muna siya ngayon. Sa katunayan, ang laki na rin naman ng progress niya dahil din pumapasok siya sa daycare. So, sa ngayon, doon na lang muna siya mag-focus or doon na lang muna kami mag-focus. Anyways, habang nag-aantay rin kami kay Jace dyan, kumain na rin kami dito ng breakfast sa 7-Eleven. O diba, ang gastos din habang nag-aantay ng anak. Ayun lang, bye!